Binasa ko to, no? Yung sabi ni Vice President Sara Duterte kahapon, mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Of course, this particular statement can be interpreted in many different ways. Pero ang una ko naisip dito, parang gusto ko yata magpasalamat kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Dahil umalis siya sa Department of Education, malaking serbisyo po yung ginawa niya. Dahil imagine niyo po, kung mananatili po siya dyan for years to come, at the very least, no, magkakaroon po ng opportunity lost yung ating basic education sector na pamunuan ng mas competent na leader, ng mas competent na secretary of the Department of Education. Kaya in that respect, gusto natin magpasalamat kay Vice President Sara Duterte. Syukran po sa inyo. Okay? Hindi natin masasabing sakripisyo ito, no? Kasi in the first place, kung naalala niyo po yung konteksto, hindi naman niya preferred yung Department of Education portfolio, di ba? Ang nadidinig natin, ang gusto niya, Department of National Defense, pero si Bongbong Marcos, diyan siya nilagay sa Department of Education. I don't know ano iniisip ni Bongbong Marcos para maglagay ng isang Sara Duterte sa Department of Education, no? Hindi ko sinasabi mahina siya, pero definitely hindi yan ang competence niya. And of course, nakikita natin yan ngayon. At miski kausapin niyo po yung mga willing magsalita from the Education Department, much is left to be desired, no? When it comes to the performance of the Vice President as Education Secretary. So, yun nga, the fact na umalis siya bilang Education Secretary, perhaps yun na po yung kanyang isang napaka-importanting accomplishment bilang tagapamuno o kalihim ng Department of Education. Pero syempre, iniisip natin dito, sino kaya yung papalit? Kasi pag, ito po, ulit-ulit yung sinasabi po ito, no? Kung merong question dun sa competency si Sara Duterte bilang Education Secretary, hindi lang po siya dapat yung tinatanong. Dapat we also need to hold accountable the person who appointed her there in the first place. At sino po ba iyon? Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mahal na Pangulo, siguro naman po, alam nyo, ang tagal nyo na po sa gobyerno, napaka-importante po ng Department of Education portfolio. Napakadami po ng problema natin sa basic education. Nangungulelat po ang ating mga bata na estudyante pagdating po sa math, science, reading comprehension, pati na po sa creative, sa critical thinking. Of course, hindi natin sinisisi lahat ng problema na ito sa iisang tao, doon po sa tagapamuno ng Department of Education. Hindi rin natin pwedeng sabihin na masosolve lahat ng problemang ito sa pamamagitan ng pag-a-appoint ng magaling na Education Secretary. But definitely, pag naglagay po kayo dyan ng matino, ng competent, eksperto, at tunay na uunawaan po yung pasikot-sikot na problema dyan po sa basic education sector natin, ay definitely magkakaroon po tayo ng mas magandang resulta. Kesa kung mag-a-appoint kayo dyan na wala namang expertise, na hindi natin alam kung bakit yung nilagay dyan, o nakulang sa vision. Kasi madaling sabihin na gusto ko mag-improve ang ating education sector, ang ating basic education sector. Etong tatanungin ko sa inyo, no? Ako kasi wala pa ako napapanood o naririnig, no? Nagkaroon na ba ng panayam na very, very comprehensive si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary, kung saan diniscuss niya without notes, without kodigo, without people coaching her, the detailed problems of the basic education sector. Ako wala pa ako napapanood. Baka naman meron, hindi ko lang alam. But my point is, kung ganyan po yung ating kalihim sa Department of Education, ano pong aasahan natin? Madali kasi magsabi ng mga motherhood statements na meron kang vision when it comes to basic education sector, pero ano ba yung plano? Diba? Naunawaan ba natin? Kasi minado naman siya, diba? Wala nga siyang background when it comes to teaching, education. Bakit siya nandyan? Again, sinisingil po natin si President Bongbong Marcos, no? Mahal na Pangulo. Miski hindi niya po naging priority yung pag-graduate ng college, naungkat ko tuloy. Sana po maging priority nyo yung pagreforma sa ating basic education sector kasi presidente na po kayo ngayon. Hindi po yan basta-basta na portfolio, no?
Yun nga po dapat yung priority natin when it comes to the allocation of our annual national budget. Hindi naman pwede naglalagak lang tayo ng salapi dyan, di ba? We have to put where our money is. So we can start by appointing a very competent, very credible, someone who really understands the problem of the basic education sector, someone who has a track record, a clean one. Hindi po biro-biro yan. Kasi kung talagang ibababad nyo po yung sarili nyo sa issue ng education natin, basic education ang pinag-uusapan natin dito, no? Talagang magugulat kayo, meron tayong crisis. Crisis po ang meron tayo sa education sector. Kaya wag po kayo magbulag-bulagan dyan. So again, Mr. President, sana po, dahil nag-quit na po yung dati nyo kapartner sa Uniteam, alam naman namin lahat na joke lang po yung Uniteam nyo, no? Pero definitely, malinaw na po ngayon, nabiyak na yung Uniteam nyo, wala na po siya sa official family nyo. Wala muna kami pakialam sa political dynamics between the two of you. Pero ang priority po namin, ayusin nyo po yung basic education sector natin. Okay po ba, Mr. President, no? There are a lot of people who know the problem much better, who really understand the solutions or the efforts or what needs to be done to be able to address those problems effectively and concretely. So sana ito maging opportunity for the president to appoint someone who really has the competence, the character, the integrity, and of course the track record to serve as education secretary. Kumaga, don't miss this opportunity, Mr. President, no? Huwag niyo na po i-politicize itong DepEd. 'Di ba? Hindi ba kayo naaawa doon sa resulta ng mga assessments na nakikita niyo?